balikan natin spiritual warfare kasi ikaw ay very active sa social media evangelization. So, paano tayo mananalo sa spiritual warfare kung ang demonyo ay gumagamit din ng technology tulad ng AI at social media, Father? Okay. So kaya ako active din sa social media because we are aware that spiritual warfare is also happening in social media, Right. di ba? So ang nangyayari ngayon ay kaya nga hinihikayat ko yung mga Katoliko na pag may vlogger na Katoliko, siya yung susuportahan, mag-comment, mag-view, mag-share. Kasi that is part of spiritual warfare. So si demonyo, maraming pinopost dyan na kalaswaan or whatever. Ganun. You know, nung naatenan ko na sinasabi ko na seminar of exorcist sa Busan, South Korea, may isang exorcist doon na nag-share na sa kanyang isang exorcism, may na-exorcise siya na ex-seminarian. Oh. And one of the things that exorcists can do is to interview, to force the demon or demons possessing the person para i-reveal niya paano siya nakapasok. So yung tanong ay something ganito. Tell me, in the name of obedience, in the name of Jesus, how you were able to enter the body of this boy? Tapos tumawa daw yung demon. Tapos how else? Except through my favorite invention nowadays, internet pornography. Oh. And in my experience, totoo yun. Napaka-powerful ng internet pornography to get souls. Bakit? Paborito ni Satanas? Kasi sa pamamagitan ng internet pornography, ang daming nawawala. Ang daming nasisira. Nasisira ang pamilya, nasisira ang kabataan. And in my experience, alam mo, pinakabata na addict sa pornography na narinig ko, 6 years old. As early as 6 years old. Oh. So, accidentally na nakita niya sa laptop ng kanyang tatay, tapos nagustuhan niya, tapos hinahanap-hanap na niya hanggang sa na-addict siya. Kaya nung nagpa-advise siya sa akin during that time na nagkaroon kami ng conversation. Ilan taon na siya nung nakausap? Mga 18 years old, 17, ganun. Grabe. Gwapo siya, matangkad. Pero umiiyak. Sabi niya, Father, di ko na makontrol. Kapatid ko, pamangkin ko, pinagnanasahan ko, ganun. Parang iba na yung dating. Parang hindi na niya makontrol. So ganun katindi ang eto. So in spiritual warfare, the demon is winning the battle kasi tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, mahina tayo sa social media. In fact, sabi ko, napapansin ko, tayo na Katoliko ang pinakahuli na gumamit ng social media. Mas marami pa sa ibang sekta. For example, brother, mag-research ka sa internet. You try to research 10 commandments. Ano ang lalabas na version? Version ng ibang sekta. Yung kay John Calvin, na yung second commandment is, thou shalt not create images. So pag ikaw yung ordinary na tao, tapos magre-research ka, gagamitin mo ang social media, tapos yun ang lalabas, may tatanim sa utak mo, mali ang Katoliko. Second commandment, bawal gumawa ng imahe. Tapos tayo may mga imahe. So parang tayo yung kontrabida. So ganun katindi ang spiritual warfare. So the devil is deceiving people by using the easiest way to deceive people nowadays, which is social media. Kaya ako active sa social media because I know that the devil is using social media. Yeah. So in my own little way, punuin natin ng social media, YouTube, TikTok, Facebook, ng mga Catholic contents para dapat yun ang papanoorin ng maraming tao. Tingin mo kaya di mga kabata maraming depressed ngayon? Yes. Isa sa mga factors. For example, in my experience, maraming demonically influenced, may mga napopossess na nga dahil sa addiction ng ML, ganun. ML? Maraming hindi naniniwala na that is from the devil, pero come to think about it, lahat na uri ng addiction is demonic. Bakit nakaka-addict yung ML na yun? So, pag na-addict ang isang bata sa ML, it's already a level of control. Right. Pag na-control ka ng ML, it's already the devil. Kasi ibang control yun. Unless yung ML ay ginamit ni God para i-control ka, pero hindi. So, it's a kind of demonic control. Lahat ng addiction to ML or other internet games or addiction to pornography, that is coming from our enemy. Yeah. Speaking of games, may nakita ko yung Roblox. Very sikat yan. May nakita ko gumagamit na sila ng mga image ng mga demon.
nakita ko ads nila may parang image ng demonyo. Parang, Gito na ba katindi ngayon? Hindi na sila nagtatago. Ganon. Meron kaming isang kabataan na natulungan. Meron siyang taga-Australia na sinalihan na it's a kind of game pero it's occult, isa siyang kulto. So ganon. May mga ritual sila. Dadasalan nila yung mga magme-member, makikipaglaro sa kanila. So nag-iiba na ganon. Iba na yung ugali. Ibuti na agapan. Ganon. Ang daming nangyari na milagro dyan yung nakokontrol talaga. Ang daming mga kulto na ginagamit ang social media to control people. Yeah.